sabi sa'yo, nuknuk ka na sinungaling yung babae na yun. Kaya dapat impeach na yan eh. Kalay mo, mamulot ka ng resibo. Tapos gagamitin mo, sabihin mo, galing yan sa ano, sa DepEd. Survey lang kita ulit. Okay. Kasi... O, tamo ha, marami pong mga Pilipino ngayon na ayaw na po dito kay Sara Duterte. Diba? Gusto po talagang ma-impeach na si Sara. Oo. Kasi, tingnan nyo ramdam nyo po ba si Sara Duterte ngayon? Na, meron bang project na ginagawa, nag-initiative ba? Diba? Di ba wala? Kailangan natin wala tayong vice president eh. Diba? Nagtagal doon sa dahig. Hindi ko lang alam kung kaninong pamasahe yung pinamasahe niya doon. Kung pera nga ba ng taong bayan, yung ginastos niya, papunta doon. Pangkain, lahat. Di ba? Tanong ko lang, Sara Duterte, pera ba ng taong bayan yun? Tapos si Robin Padilla, ganun din. Nagtagal sila doon. And then, nung nakaraang linggo lang, kakabalik lang nila. Oh. Bilang isang vice president, kung umalis ka man ng bansa, dapat may 1, 2 araw, nakabalik ka na. Kasi nga, vice president ka, may tungkulin ka. Nagagampanan dito sa Pilipinas. Hindi ka binoto ng mga tao para magpa-travel ka lang. Hindi ka binoto ng mga tao para magpasarap lang sa buhay. Diba? Tungkol to dun sa naman, yung tila namulot lang ng resibo si Sara. Kasi hiningi lang nila yun sa AFP. Binigyan sila ng certificate. Kaya akalain ng AFP, gagamitin pala bilang resibo, no? Para sabihin na ginasta daw nila yun sa Youth Summit ng AFP, 15 million. O, tingnan mo. Tingnan mo yung grabe. Pesos. Ngayon ang nagkaharap-harap na po sa hearing, ang sabi ni Singkong Duling wala pong inabot sa AFP ang DepEd. Ano pong masasabi niyo doon? Sinungaling si Sara pala kung gano'n. Armed Forces of the Philippines na yan nagsabi na walang inabot yung DepEd sa kanila. Saan napunta ang 15 million? Saan? 15 million saan napunta? So, ang ating Vice President po ay sinungaling din pala. Grabe. Si Leni Robredo, nagsinungaling po ba sa mga Pilipino? Hindi naman, di ba? Kahit hindi sila magkasundo ni Digong noon. Pero si Sara Duterte, tingnan mo. 15 million nasa na? Nasa bulsa ba? Wala. Yun ang tanong ko. Kayo, kung kayo yung tatanungin, nasa bulsa ba? O wala? Sige, comment nyo, basahin natin. Christina Catherine Garcia, shoutout po Tamo, katulad ni ganitong klaseng tao, si Noel Neri, hindi niya matanggap na si Sara Duterte niya ay ubod ng sinungaling. Si Sara Duterte mo, sinungaling yan. Bakit? AFP na mismo yung nagsabi na walang binigay sa kanila. Ulitin natin ayan alam kong bobo ka, Neri. Bobo ka, namana mo yung kabubuhan ng tatay mong patay na, nanay mong patay na, pukpok dati, okay? At buong pamilya mo, mamamana pa yan ng anak mo, okay? Bobo ka. Hindi mo matanggap na ang lustay mo ay ganun ka sinungaling. Tapos sasabihin mo, mas sinungaling ako? Bakit, kilala mo ba ako? Kung magsinungaling man ako, dito lang sa loob ng bahay. At least, hindi buong bansa. Nagigits mo yon? Bobo ka? Bobo ka. Ang bulaklak, sasayaw ang rena. Kanta yun kanta.
Oh, tuloy. Eto ha. Oh. Hindi akalain ng AFP, gagamitin pala bilang resibo, no? Para sabihin na ginasta daw nila yon sa Youth Summit ng AFP, 15 million pesos. Ngayon, nang nagkaharap-harap na po sa hearing, ang sabi ni Singkong Duling wala pong inabot sa AFP ang DepEd. Ano po masasabi? Sinungaling si Sara, di ba? Paano na yan? Bakit pa ba? Ang mga Duterte talaga, ang mga DDS talaga, no? Ang hilig mambaliktad. Ako yung nagtatapik dito sa sinungaling na tao, tapos ipapasa sa akin, ako daw sinungaling. O sige, ako na sinungaling. Pareho kami sinungaling ni Sara Duterte. Ayan, umamin na ako ha. Pareho kaming sinungaling ni Sara Duterte. Ang tanong, anong mawawala sa akin? Wala namang mawawala sa akin kung aamin ako eh. Si Sara, Vice President siya. Mas mapapahiya siya kumpara sa akin. Ako, wala, vlogger lang ako eh. Inaamin ko na po ha. Ako, Ballpoint Man at si Sara Duterte, pareho po kami sinungaling. Saan ka pa lulusot? Lulusot ka pa? Paano? Pambihira naman, Sabi niyo doon. Ay, grabe naman talaga. Sabi sa'yo, nuknuk ka na sinungaling yan. Ay, shoutout kay Alicia Comments ha. Subscribe po natin yan mga pre. Nako. Babae na yan. Kaya dapat impeach na yan eh. Kalahin mo mamulot ka ng resibo. Tapos gagamitin mo, sabihin mo galing yan sa sa DepEd. Diyan galing yung 15 million. Oh my gosh, napakasinungaling. So ayon sa AFP mga pre, wala pong 15 million na binigay sa kanila. Pero si Sara Duterte sinabi, meron daw. 'Di ba? Ang tanong po dito, nasa na po yung 15 million ngayon? Nasa na? Pera ng taong bayan yun. Biglang naglaho. Ay, salamat po kay Foji ko. Salamat po sa blessings. Pera ng taong bayan yun. Ano yun? Binulsa na lang? Diba? Yun yung problema eh. Puro kayo Duterte. Pero nasan yung 15 million? Parang pinapasamahan nyo pa yung AFP, diba? Wala naman palang binigay. Nung nagharap-harap, nagkabukingan. Sinong napahiya? Si Sara Duterte. Ito, may hulaan ako sa... Hulaan nyo Meron akong sasabihin dito. Ano muna tayo? Advertise muna tayo, advertise. Isa itong senador. Hulaan nyo kung sino to. I-comment nyo dyan kung sino baka mahulaan nyo. Mr. Piluka, iboto sa Senado dahil pag ito'y nanalo, bibigyan kayo ng piluka. Siya ay manlilinlang. Kilala nyo ba? Kilala nyo? Mr. Piluka ng Senado? Hoy, lalaki ito, lalaki. Grabe naman kayo. Lalaki to. Bahala kayo dyan, hindi ko babasahin yun. Baka madali tayo eh. Mr. Piluka, kapag yan ay nanalo, bibigyan kayo ng sandamakmak na piluka. Siya ay manlilinlang. Umakyat sa stage, ang sabi mahalang kamatis. Mahal ang siling sigang. Yun pala, murang-mura lang. Pero kapag siya ay inyong binoto, bibigyan kayo ng sandamakmak na piluka. Kaya kayo mga kalbo at mga panot, siguradong magkakaroon ng piluka. Hindi ko babasahin yan, bahala kayo dyan.
Mapikon yun. Baka mapakontent ako dahil sa inyo, ha. Baka mapakontent ako dahil sa inyo, ha. Ha? Ballpoint man, bakit mo sinabing Mr. Piluka ako? Wala. Si Mr. Piluka Huwag pala. mong basahin yung pangalan. Baka ikaw mapakontent ka rin eh. Si Mr. Piluka? Ang Senado? Mr. Piluka ng Senado? Oo. Kilala niyo ba yon? Ayan, huwag mong basahin ha. Kilala ko yun! Si Mr. Piluka ng Senado. Pag siya'y nanalo, bibigyan kayo ng maraming piluka sa Senado. Ang sama, ang sama. Hindi, ano lang yun? Advertise lang yun. Okay. Proceed na tayo dito sa topic natin mga pre. Ayan, huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon ha. Libre po yan, libre. Mo. Sobra. Parang katulad lang din yan nung sa yung 50 million. Kay Gatos, kay Nova, kay Owishi. Ganon din yan eh. Pagsisinungaling, sobrang kasinungalingan. Hello? Tigilan nyo na po yung kasinungalingan ninyo. Wala akong patutunguhan. Maniwala kayo sa akin. Magsisi na po kayo sa mga kasalanan ninyo. Tapos sasabihin nyo, pagdasal, pagpray. Anong klase yan? Alin na yung pagpe-pray? Kanino magpe-pray? Sige nga. Hindi. Ganito. Oy, shoutout kay Densable TV 2.0. Subscribe po natin yan, mga pre. Subscribe po natin. Yan. Yung nakapin. Subscribe po natin yan. Okay. Magtatanong ka kung kanino magdadasal. Ano ka ba, ma'am? Nandyan po si Kibuloy. May tiwala sila kay Kibuloy. Oh, meron siyang vibrator ng sanlibutan. May vibrator siya ng sanlibutan. Kaya niyang magpa-stop ng lindol. Kaya niyang ipa-stop yung probinsyano. Kaya niyang ipa-stop yung EBS. San ka pa? Kibuloy lang. Kaya nga lang, sabi ng lawyer niya, nagkakasakit na daw si Kibuloy. Sabi ko naman, di ba ikaw yung may-ari ng sanlibutan at may vibrator ka? Ba't hindi mo mapa-stop yung sakit mo? Kaya ang tanong dito, ang sabi ni Madam, eto, Hello? Tigilan nyo na po yung kasinungalingan ninyo. Wala akong patutunguhan. Maniwala. magdasal daw eh. Ito yun. Impeach na yan eh. Kala mo mamulot ka ng resibo. Tapos gagamitin mo. Sabihin mo galing yan sa sa DepEd. Diyan galing yung 15 million. Oh my gosh, napakasinungaling mo. Sobra. Parang katulad lang din yan nung sa yung 50 million. Kay Gatos, kay Nova, kay Owishi. Ganon din yan eh. Pagsisinungaling. Sobrang kasinungalingan. Hello? Tigilan nyo na po yung kasinungalingan ninyo. Wala akong patutunguhan. Maniwala kayo sa akin. Magsisi na po kayo sa mga kasalanan ninyo. Tapos sasabihin nyo, pagdasal, pagpray. Anong klase yan? Alin na yung pagpe-pray? Kanino magpe-pray? Ayan ha. Kanino doon magpe-pray? Kibuloy. Sige nga, pakilinaw lang po. Madam, yung naman po, yung impeachment pa rin. Dapat po bang matuloy na po yun? Kasi tinitenga pa rin po eh. Dami ng hearing ni Jaime Marcos, pero yung impeachment hindi pa rin. Oy, Chita, pagkalibangan, shoutout po ha. Fourth week. Kasi siguro kaya nadidelay yan dahil kaya Sabi ni Euronimo Dior Rico, yung buhay niya dapat ang mapastop. Well, naintindihan ko naman, naggalit po tayo dyan kay Kibuloy, pero wag po nating gayahin yung kabila na, na ipagpipray yung tao na para mamatay. Tingnan nyo si PBBM po, tinirika ng kandila, may picture, at may nakalagay na RIP. Nagrally sila, nung hinuli si Digong kinabukasan, may, sa grupo na yon may namatay sa heat stroke. Yung sinabi nila sa Pangulo, bumalik sa kanila. And then dumaan yung mga isang buwan siguro, meron yung isang babae na kinontent ko, nagalit kay Pangulong Bongbong Marcos, namatay din. Binalita na yun sa mainstream media. So lahat po ng kanilang mga sinabi na tinirikan nila yung Pangulo ng kandila, RIP, meron pa yung
barangon ka, sabi nung tao, di bumalik sa kanila. Sila yung namatay. Delikado po yun, yung magtitirik-tirik ka ng kandila. Kaya kahit anong galit nyo sa tao, huwag kayong magtitirik ng kandila. Tapos, pagdadasal yung mamatay, babalik sa inyo yan. O rin ba dyan sa babae na yan? Hindi na kita iboboto. Sige ka. Hindi. Dapat talaga matuloy. Dapat ma-impeach na. Dahil maliwanag pa sa linaw ng tubig ang kanyang kasalanan. Sobra na, tama na, kalusin. Please lang po, magsisi na po kayo sa inyong mga kasalanan. Okay lang, murahin nyo na lang sila. Huwag nyo lang ipagtirik ng kanila. Tangina, babalik talaga yan eh. Or, ibalik nyo po ang aming pera. Hello? Amin po yun. Pinagpag-urap po namin. Pwede po. Yun lang po ang masasabi ko. Ibalik nyo na po. Or confess sa ninyo dinala yung 50 million. At yung 15 million na yan, saan nyo na naman? Ewan ko sa inyo. Uy, masarap kaya ng kain nila dun sa dahig. Kaya napatanong nga ako eh, ano ba yung pera na yun? Pera nyo ba yun o pera ng taong bayan? Patawarin ako nila. Ayun, thank you very much siya. Thank you. Okay, thank you. Kita ko na naman yung picture ni Sarah na nagwala. Ito. Isunod natin ito. Bigyan natin ng reaksyon. Ayan yan. Okay. Ako nga po pala, si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ho ngayon ay si PDL, Jimmy Guban, with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDEA. Na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During the time, Your Honor, operatiba na pa ako. Organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin. Na still, nandoon ang mga tao ng first family at pati sila ay nag-i-influensya. During the first few months, Your Honor, marami na pong nawawalang containers. Yan ba yung magnetic lifter? Oo, sangkot si ano dito eh, si Pulong at si Manscarpio. Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila, na hinabol namin, inayos ko because I was din check. May access na ho ako sa E2M. Nakuha po namin. Pansin nyo si Pulong, tahimik na tao yan, si Pulong. Ang maingay lang naman na parang lata dyan, si Baste, si Digong, si Sarah. Pero pansin nyo, si Pulong, tahimik. 'Di ba? Bakit kaya tahimik itong si Pulong? Baka naman, ayaw maungkat yung mga baho niya. Bukod dito sa magnetic lifter kasi, meron pang 51 billion. So yung 51 billion po, hindi pa yung napapansin ng gobyerno. Hindi pa yung napapag-usapan. Kaya si Pulong, tahimik, para siguro hindi siya mapag-usapan. 'Di ba? Kasi yung 51 billion po malaking dapat talaga matalakay po 'yan sa Kongreso, sa Senado, 'di ba? Kasi malaking pera po 'yan, pero tingnan mo yung Davao. Kung ano po yung Davao noon, ganun pa rin po ngayon. May baha. Oo naman, oo. Yung baha, hindi talaga mapipigilan yan. Pero, nag-improve ba yung Davao? Malaking pera yun, ha? Nag-improve ba? Wala. Ganun pa rin po. Positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at ganun din si Manscarpio. Tahimik na tao yun. Pero yung kulo, nasa ilalim. ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago.
The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during the time sa Port of Manila. Nagpakilala siya kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa'yo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. Magnetic lifter sa panahon ni Digong, nakakalusot po yan. Diba, nakakalusot. Pero tingnan mo, sa pamumuno po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, may binigyan po ako ng reaksyon na sandamakmak na droga, naharang po. Diba? Naharang. Tapos ngayon, babaliktar nyo yung Pangulo, nabangag yung Pangulo, gumagamit. Diba? Pero kung talagang gumagamit yung Pangulo, hayaan po niyang makalusot yun eh. Oh. Bakit hinarang? Kasi, itong mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, mahilig pong mag-akusa yan. Diba? Aakusahan ka, yung gawain nila, ipapasa sa'yo. Yun po eh. Si Basti, gumagamit ng ng utot ng demonyo. Oh. Si Kiti-Kiti. Diba? Nang dahil sa anong tawag doon? Dilat yung mata ba? Ewan ko, nakita nyo na yung video ha? Nakita nyo na ba? Nakita nyo na? Ako kasi nakita ko na eh. Si Digong, umaamin din. Umamin naman si Digong na siya ay nagmamariwana. Diba? Para palaging anong tawag doon? Active. Lahat po ng pamilyang yan ay gumagamit ng utot ng demonyo. O ano pa? Pulburon. Ako, kumakain din akong pulburon ha. Masarap yung pulburon, yung tig piso. Pero ngayon wala ng piso, tig 5 piso na. Lola Jo TV, nakita mo na yon yung video? Nakita mo na yung video? Ako kasi nakita ko na eh. Ha? Si Digong, ganun din. Pero ikumpara niyo yung pamilya nila sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Disente. Disente po ang mga Marcos. Diba? Si Amy lang yung medyo naiba. Disente po ang mga Marcos. Matino, mabait, matulungin. At higit sa lahat, hindi adik. Nasa X yung video. Sabi ni Juliet, hindi ba bawal doon? Yung video eh. Kasi ano yun eh. Walang damit eh. K.O. Di ba bawal yun? I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa Kagaminto. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, Ay, shoutout po kay Ma'am Susan Minggueto ha. nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro kung may tutulong sa akin, nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po, staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinuduro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bubugin. Si Pulong, si Mans, Naku! si Michael Yang. Naku! At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Oh, yan ha. Michael Yang, Pulong, Dawit po dito. Pinangalanan eh. Kaya pala si Pulong tahimik lang. Kasi maraming sekreto. Oh. Akala natin itong mga tao na to, pinagsisilbihan yung ating bansa, yung mga Pilipino. Pero hindi po pala.
Diba? Hindi po pala. Kumbaga, ang pamilyang ito, nililin lang po yung mga Pilipino. Oh. Parang demonyo ba? Ganito yung demonyo. Magpapakita sila ng kagandahan nila. Maganda sila, maputi, maganda yung kasuotan. Pero pag tinanggalan mo ng ano yan, maskara, demonyo pala. Yan po. Yan po ang mga Duterte. Kunyari, mapagmahal, gagamitin nila yung kawawa naman yung mga mahihirap. Gutom na gutom. O gutom na gutom nga. Kanina, tinapik natin yung 15 million. Nasaan na yun? Wala. Wala na. Tapos concern kayo, gutom na gutom. Bawasan nyo yung pera nyo. Yung mga ninakaw nyo. Bawasan nyo yan. Ipamigay nyo sa mga taong gutom. Diba? Puro kayo gutom na gutom, tapos kayo busog na busog. O, tingnan nyo ha. Ang sabi nila, si Digong noong presidente pa sa Malacanang, ang kinakain lang namin dun, gulay. Gulay, tuyo, pritong isda, kanin. Tapos, napaisip ako, oo nga no? Oo nga. Kasi si Digong nga, naghanda nga siya ng cake na kanin lang eh. Nakita niyo yun? Kanin lang na cake. And then sa kabilang anggulo ng camera, may litson pala. Putangin lang yan. Ang galing nyo magkunwari. Diba? Ang galing nyo magkunwari. Yung pala, may litson pala. Tapos ngayon, bibilugin nyo yung utak ng mga Pilipino na ang ulam nyo sa Malacanang tuyo, gulay. Normal naman yan eh. Masarap nga yung tuyo at gulay eh. Nakakaumay naman kasi kung puro karne na lang. Kasi kahit sino naman kumakain ng tuyo at gulay, pero wag niyong sabihin sa mga Pilipino na palagi na lang yan yung ulam niyo sa Malacanang. Diba katarantaduhan? K.O. Manlilin lang pa kayo? Tuyo at gulay lang daw yung ulam, puno naman yung bulsa. Kasi kung ako po yung tatanungin, lahat po ng nagtatrabaho dyan sa Malacanang, kailangan po silang kumain ng masarap. Kahit sino pong umupo dyan. Basta nagtatrabaho kayo ng tama, deserve nyo yan na kumain kayo ng masarap. Lobster, tuyo, gulay, walang problema dyan. Kasi kayo yung nagtatrabaho para sa bansa. Mapabuti yung ating bansa. Okay lang yun. Deserve nyo yun. Nagtatrabaho kayo eh. Pero kung magnanakaw lang kayo, tapos patuyo lang kayo, kunyari, tuyo ulam nyo, wag nyo kami lulukuhin. Ha? Porda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Si Michael Yang, kaibigan ni Digong. Si Marcos Sr. pumapatay ng drug lord. Si PBBM, hinuhuli yung drug lord. Pero si Digong, kaibigan yung drug lord. Nakita nyo po yung kaibahan? Wala naman kasing parusang kamatayan ngayon eh. Kaya hinuhuli yung drug lord. Pero kay Digong, tropa yung drug lord. Diba? Tapos ang pinapatay ni Digong, yung mga mahihirap at mga maliliit na tao. Yung puno, kasama niya. Diba? BPM, kumakain ako. Nabulunan ako sa lechon na nakatago. K.O. Huwag nyo na pong isipin yung lechon. Tuyo na lang muna. K.O. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asiato at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic letter loaded with shabu. Ano daw sabi dito? Nag-improve naman ang Davao. Umaba yung squatters area. Ano daw? Wait lang. Dito na lang.
nag-improve naman ang Davao. Humaba na yung squatters area from half kilometer ngayon. Ingay naman itong... Wait lang ah. O nga po pala, Nag-improve naman ang Davao. Humaba na yung squatters area from half kilometer ngayon 1.5 kilometer na. Big improvement, 'di ba? Umuwi ako ng Davao, binidyo ko. Oo. Nung binidyo ko yung Davao, titingnan mo yung paligid, malalaki yung damo. Tingnan mo yung kalsada, lubak-lubak. Ang sabi nila, yung mga wires daw diyan sa Davao nakalibing daw sa ilalim ng lupa, pero hindi po totoo 'yon. May video po ako niyan. Madumi. Madumi po sa yung video na dinaanan ko. Yung lugar na dinaanan ko, binidyo ko yun, madumi po. Pero kung titingnan mo yung kingdom ni Kibuloy, malinis po sa loob. Basura yung labas, sa loob malinis. Kaya nagtataka ako eh. Yung pera ba ng mga Pilipino napunta doon kay Kibuloy? Kasi pagkaupo ni Digong, natapos agad yung kingdom ko ni Kibuloy, di ba? Yun ang nakakapagtaka diyan. Punta kayong Davao para malaman niyo po. Ngayon mga pre, alam niyo ba diyan sa Davao ay may mga dinonate di umano diyan ng mga sasakyan nung panahon ni Digong. Okay? Ito po may dinonate po na mga sasakyan dyan. Saan na yan? Ito. Yan. Ayan na. In the report, the auditors noted that the city government also adjusted its property inventory list by removing some 188 million worth of local government property from the list of June 30, 2021 and November 29, 2021. The auditor said they found several vehicles donated to the city government and listed in its books for motor vehicles and grants and donations in kind as of December 31, 2021. Nasaan na yung mga sasakyan na to? Bakit hindi nakalista? Bakit biglang naglaho? Ano yung mga sasakyan na to? Wait lang Ano po yung mga sasakyan na to? Ito one land ambulance with medical supplies and accessories from the Pitmaster Foundation Incorporated. 4 Jack 12-seater modified comfort edition ambulances from Chinese Embassy. 5 12-seater Jack vans from the Chinese Embassy. 1 17-seater Jack van from the Chinese Embassy. So hindi daw po ito nakalista. Alam mo dapat kasi bilang isang mayor diyan sa Davao, I think yung mayor diyan noon si Sara Duterte, di ba? So bilang isang mayor sana dapat magiging transparent ka sa mga nasasakupan mo. Na ito yung donation sa atin. Ito. Nakalista ito. Diba? Wala akong tinatago sa inyo. So, transparent ako. Pero ang tanong dito ngayon, bakit wala? Diba? Inangkin na ba? May audio po ba tayo? Wala daw audio eh. May audio ba? May audio ba tayo? Press 1 nga kung meron. Sabi ni Jujit Espiritu, wala audio. Meron. Restart mo lang po yung yung cellphone mo tapos balik ka po. Meron daw. Yan. 'Di ba? Bilang isang mayor, dapat transparent ka sa nasasakupan mo. Hindi yung itatago mo ito sa kanila. Paano kapag kakatiwalaan kung ganyan ka? 'Di ba? Tapos naging vice president ka. Lalo kang naging maangas, feeling mo mas nahigitan mo pa yung pangulo eh. 'Di ba? Feeling mo ikaw na yung presidente ng buong mundo. Feeling mo untouchable ka na.
Yan po si Sara Duterte, hindi po mapapagkatiwalaan yan. Sinungaling. Yung 15 million, nasa na? Yung mga sasakyan na to, bakit wala sa report? Pero, kung titingnan mo, puro Chinese embassy yung nag-donate dito, nagbigay, makachikwa nga talaga. KO. Ganid kasi sila sa yaman, sabi ni Jane Lu. Mamamatay din tayong lahat, yung mga yaman nyo na yan, hindi nyo madadala yan. Diba? So, yun lang. Bigyan po natin din ng reaksyon itong isang last topic po natin ngayon.